Okay. Good morning, class. How are you today? So, mayroon tayong first periodic test in grade 10, Araling Panlipunan. So, ito yung school year 2022-2023. So, meron tayong items dito from 1 to 50. So, ito yung unang question, class. No, be ready. Kuha pala kayo ng sagotang papel ninyo dyan. Sulat ang titik ng tamang sagot. So, ang number 1 question niya ay ibigay ang apat na salik ng produksyon. Letter A, puhunan, lupa, lakas paggawa, entrepreneur. Letter B, Artikulo 2, Section 18 ng Saligang Batas. Letter C, production, possibilities, frontier. Letter D, collective bargaining agreement. Number 2, ang paglikha ng mga produkto at serbisyo na magkakatugon sa pangangailangan. Letter A, kagustuhan. Letter B, production. Letter C, opportunity cost. Letter D, alokasyon. Number 3, dalawang uri ng pangangailangan. Letter A, general partners. Letter B, upang pang-ekonomiya. Letter C, minimum na sahod. Letter D, material at di material. Number 4, ano-ano ang produkto at serbisyo ang gagawin para kanino? A, alokasyon. B, Adam Smith. C, pamayanan. Letter D, kakulangan. Number 5, nagpaplano kung paano na hati-hati ang mga gawain at nagpapasya kung paano hahatiin. Letter A, economics. Letter B, production. Letter C, lockout. Letter D, ekonomiya. So let's move on to number 6. Tumutukoy sa mga bagay na hinahangad ng tao upang magkaroon siya ng kasiyahan. Letter A, kapital o puhunan. Letter B, pagkonsumo. Letter C, negosyo. Letter D, kagustuhan. Number 7, tumutukoy sa anumang gawaing pang-ekonomiko na may layuning kumita o tumubo. A, negosyo. Letter B, pangangailangan. Letter C, kagustuhan. Letter D, pagkonsumo. Number 8, ang halaga na ipapataw ng sa isang bagay kapalit ng isa pang bagay. Letter A, Joseph is competitor. Letter B, general partners. Letter C, kapital o puhunan. Letter D, opportunity cost. So let's move on to number 9. Pinakamahalagang salik ng produksyon, market economy, korupsyon. Letter C, lakas paggawa. Letter D, tubo o profit. Number 10, tumutukoy sa mga material na gawaing tao na tumutulong sa produksyon. Letter A, entrepreneurship. Letter B, kagustuhan. Letter C, sistemang pang-ekonomiya. Letter D, kapital o puhunan. So number 11, batas pambansa bilang 877 na pumipigil sa pagtaas ng upa sa lupa. Letter A, pangangailangan. Letter B, limited partners. Letter C, entrepreneurship. Letter D, rent control law.
Number 12, sosyalismo, klase ng ekonomiya. Letter A, command economy. Letter B, lakas pagawa. Letter C, market economy. Letter D, mixed economy. Okay. Number 13, pansamantalang paghinto sa trabaho ng nakaraming manggagawa. Letter A, sweldo. Letter B, welga. Letter C, pamayanan. Letter D, nomos. Okay, let's move on to number 14. So, ipinaliwanag niya ang inobasyon o patuloy na pagbabago ng entrepreneur sa kanilang produkto. Letter A, limited partners. Letter B, entrepreneurship. Letter C, general partners. Letter D, Joseph Schumpeter. Number 15, bahay economics. A, oikos. B, wilga. C, negosyo. Letter D, stockholder. Number 16, isang agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Letter A, Adam Smith. Letter B, pagkonsumo. Letter C, economics. Letter D, ekonomiya. So, let's move on to number 17. Pantay-pantay na pangasiwaan ng isang negosyo. A, limited partners. Letter B, upang pang-commercial. Letter C, rent control law. Letter D, general partners. Okay, let's move on to number 18. Nakasaad dito ang karapatan ng mga manggagawa. Regional Wage Board. Letter A, Regional Wage Board. Letter B, Artikulo 2, Section 18 ng Saligang Batas. Letter C, puhunan, lupa, lakas paggawa, entrepreneur. Letter D, production, possibilities, frontier. Okay, let's move on to number 19. Mas mabilis lumago ang populasyon kaysa lumago ang produkto. Letter A, Thomas Malthus. Letter B, limited partners. Letter C, general partners. Letter D, pangangailangan. Number 20, nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa supply ng isang produkto. Letter A, sambahayan. Letter B, kakulangan. Letter C, kakapusan. Letter D, pamayanan. Okay, let's move on to number 21. Upa sa lupang hindi nagbago. Letter A, minimum na sahod. Letter B, opportunity cost. Letter C, Republic Act 7394. Letter D, upang pang-ekonomiya. Okay, let's move on to number 22. Consumer Act of the Philippines, Republic Act 7394, general partners, tubo o profit, minimum na sahod, mekanismo sa pamamahagi ng Number 23, mekanismo sa pamamahagi ng pinagkukunang yaman, produkto at serbisyo. Letter A, sambahayan. Letter B, pamayanan. Letter C, alokasyon. Letter D, produksyon. 24, binibigay kapalit ang isang magandang trabaho. Incentives. Letter B, kagustuhan. Letter C, stockholder. Letter D, lakas pagawa. Okay, let's move on to number 25. Pinakamasalimuot na organisasyon. Letter A, korporasyon. Letter B, minimum na sahod. Letter C, produksyon. Letter D, alokasyon. 26, pakinabang ng manggagawa sa ipinagkaloob na paglilingkod. Letter A, wilga. Letter B, sweldo. Letter C, sambahayan. Letter D, negosyo. 27, tawag sa mga kasapi ng korporasyon. Letter A, incentives. Letter B, korporasyon. Letter C, tubo o profit. Letter D, stockholder. Number 28, siya ang nagsabi na ang kakapusan bilang isang pamayanan ay may limitadong pinagkukunang yaman na hindi
kayang matugunan ang lahat ng produkto at serbisyo na gusto at kailangan ng tao. Letter A, N. Gregory Mankiw. Letter B, marginal thinking. Letter C, rent control law. Letter D, Adam Smith. 29. Upa sa lupa, bahay, upa sa opisina, upa sa palengke. A, upang pang-ekonomiya. Letter B, pangangailangan. Letter C, upang pang-commercial. Letter D, regional wage board. Number 30. Magkano ang ilalaan sa pangangailangan sa pagkain, tubig, tirahan, etc.? Letter A, kakulangan. Letter B, ekonomiya. Letter C, alokasyon. Letter D, sambahayan. 31. Pansamantalang pagpapatigil ng trabaho ng tagapamahala dulot ng alitang industrial. Letter A, welga. Letter B, lockout. Letter C, sweldo. Letter D, ekonomiya. 31 at 32. Pinakamatandang kinikilalang nakasulat sa larangan ng economics. Letter A, Adam Smith. Letter B, lockout. Letter C, Oeconomicus. Letter D, ekonomiya. 33. Ang proseso ng pag-analisa sa kung paano ang isang desisyon ay mas makapagbibigay ng pinakamalaking potensyal na balik kaysa gastos. Letter A, marginal thinking. Letter B, kapital o puhunan. Letter C, pangangailangan. Letter D, opportunity cost. 34. Ano ang ibig sabihin ng PPF? Letter A, opportunity cost. Letter B, upang pang-ekonomiya. Letter C, production possibilities frontier. Letter D, production. Let's move on to number 35. Kapitalismo, klase ng ekonomiya. A, command economy. B, market economy. Letter C, mixed economy. Letter D, tubo o profit. Let's move on to number 36. Maaaring mamuhunan ngunit wala silang tuwirang pakikilahok sa pangangasiwa. Letter A, Joseph Schumpeter. Letter B, General Partners. Letter C, Adam Smith. Letter D, Limited Partners. Let's move on to number 37. Okay, 37. Isang modelo na nagpapakita ng mga estratehiya sa paggamit ng mga salik upang makalikha ng mga produkto. Letter A, production. Letter B, marginal thinking. Letter C, PPF. Letter D, pagkonsumo. 38. Ito ay pagbili, pagsakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay. Letter A, trade-off. Letter B, Adam Smith. Letter C, pamayanan. Letter D, alokasyon. Okay. Number 39, pamamahala, economics. Letter A, corporation. Letter B, nomos. Letter C, oikos. Letter D, lockout. Number 40, tumutukoy sa pagbili at paggamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang mga pangailangan at matamo ang kasiyahan ng tao. Letter A, pangangailangan. Letter B, tubo o profit. Letter C, pagkonsumo. Letter D, negosyo. 41, utak ng negosyo. Letter A, corporation. Letter B, stockholder. Letter C, entrepreneur. Letter D, entrepreneurship. 42, pinakamababang sahod ng mga manggagawa. Letter A, corporation. Letter B, general partners. Letter C, lakas pagawa. Letter D, minimum na sahod. 43, umiiral dahil sa limitado ang pinagkukunang yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Letter A, ekonomiya. Letter B, kakapusan. Letter C, production. Letter D, sambahayan. Number 44, tumutukoy sa kakayahan o kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. Letter A, kagustuhan. Letter B, entrepreneurship. Letter C, kapital o puhunan. Letter D, tubo o profit. Number 45, siya ang nagpapahayag ng doktrinang laissez-faire o let alone policy. Letter A, alokasyon. Letter B, Adam Smith. Letter C, sambahayan. Letter D, kakulangan. Let's move on to number 46.
Paraang ginagamit upang matamo ng manggagawa ang kanilang kahilingan. Letter A, sistemang pang-ekonomiya. Letter B, Adam Smith. Letter C, Artikulo 2, Section 18 ng Saligang Batas. Letter D, Collective Bargaining Agreement. 47. Tumutukoy sa mga bagay na dapat magkaroon ang tao upang mabuhay. Letter A, kapital o puhunan. Letter B, kagustuhan. Letter C, entrepreneurship. Letter D, pangangailangan. 48. Komunismo, klase ng ekonomiya. A, market economy. B, upang pang-ekonomiya. Letter C, command economy. Letter D, Republic Act 7394. Number 49. Nagpapasya sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. A, minimum na sahod. Letter B, pangangailangan. Letter C, Regional Wage Board. Letter D, General Partners. So 50, the last number, tumutukoy sa kita ng isang entrepreneur. Letter A, kagustuhan. Letter B, kapital o puhunan. Letter C, pangangailangan. Letter D, tubo o profit. Okay. Thank you for answering.